Hello, good evening. Hello, good evening. Kamusta ka po? Sino ka? Ayun. Sino ka po? Si Apple po. Si Apple. Si Apple ng? Las Piñas City. Las Piñas City. Talagang may pagdidiin sa city. Ako din, taga city din ako. Cityville. Binabati ko po yung mga presidente ng Cityville ni Mona Lisa Toringan. Ha? Kamusta na po yung syudad natin, ha? Okay lang. Nagsi-Cityville ka ba, Apple? Hindi naman po. Hindi. Pero may Cityville ka? Hindi na, nagsawa na. Nagsawa ka na. Dati nagsi-Cityville ka. So, Farmville. Di ba? Nag-umpisa yan, Farmville. Tapos Frontierville, tapos Cityville, no? Yung mga punong, ano pa? Petville. Meron pang Petville. Diyos ko, si Isabel, kilala mo si Isabel? Hindi. Diba? Oo, mga kaibigan, ganito, ano? Yung mga punong tinanim nyo dyan sa Cityville, kung tinanim nyo sa totoong buhay, malamang, maraming puno sa Maynila. No? Opo. No, pero okay lang, nag-i-enjoy kayo dyan, bahala kayo. Wala kasi ako niyan, eh. Anyway, Apple. Po. Ang ginagawa sa buhay? Housewife po. Housewife. Mahirap na trabaho yan, ha? Oo nga. Diba? Yan si Lunjeng, diba? Yan ang profession na walang day off. Diba? Walang break time. 24/7 duty. May problema ka? Ano po kasi, ganito. Parang iiyak ka na. Hindi naman. Huwag kang iiyak, ha? Baka madamay ako dyan. Sige, dali, go. Bali, may asawa ako na nagsama kami within 7 years. Naghiwalay kayo. Parang sa pagkakabanggit mo, parang hiwalay na kayo ngayon. Last year, walis siya, January. Saan po nagpunta? Sa US. Tapos, ayun, nagkakalabuan ng communication. Tapos, dumating na yung mga June. Hindi na siya nagtatawag na ano. Last year. Pero may communication kami ng family niya. Tapos, nagtataka kami ng anak ko, bakit ganun, di ba? Wala pong 1 year. Na, nung mga unti-unti na naglalaho yung panahon niya para makipag-communicate sa inyo, ma'am, ano yung sinabi mo sa kanya? Hindi, kasi bago kasi kami umalis siya, nagpakasal pa kami. Para yung pagpunta niya sa US. Pwede kanya kunin? Pwede. Ilan na ba anak niya, ma'am? Plano namin na maghihintay kami. Ilan na po anak niyo? Ilan na po anak niyo? Isa lang. Isa lang po. Okay. Tapos yung bigla nagtaka ako, bigla ng lamig. Hindi na siya nag-online. Hindi na. Bisa lang mag-text. Basta tanong ako ng tanong ng bakit. Sinasabi niya busy lang daw. Na wala eh. Minsan pag sinasabi ko, bakit di mo sinasagot yung phone? Ang mga sagot niya sa akin, wala, trip ko lang. Trip lang? Adik yata mister mo, ma'am, ano? Oo nga eh, sabi nila. Tapos, inintindi ko yun. Kumbaga, hihintay na lang kami na anak ko kailan niya kami iti-text. Ngayon po, kamusta na kayong dalawa? Hindi masyadong okay kasi fresh pay. Kumbaga, nag-a-adjust pa kami pa wala pang direksyon. Ano po yung nangyari? Kumbaga, etong this November ko na nalaman. May third party pala na ganun. Tapos biglang hindi mo na niya inaamin. Kasi nakikita ko sa Facebook na madalas siyang katabi. Tapos, hindi ako naghinala. Basta nagtanong, basta hinahaya ko lang. Baka siguro dahil ngayon lang niya nararamdaman na nagkaroon siya ng freedom. Ngayon lang niya nakasama. Gano'n po ba kayo katagal naging magkasintahan bago kayo nag-asawa? Almost 2 years. 2 taon. Nung nalaman niyo po, kung na-confirm niyo na merong third party, anong sabi niya sa inyo? Actually, hindi siya yung nagsabi ng third na meron na Kumbaga ate niya, kasi awang-awa na yung family niya sa akin, tanong kung bakit. Tapos, isabi ng ate niya, Paul, ayoko kasi kusitin yung kapatid ko. Sabi niya, ganun. Sabi niya, meron. Sabi niya, ganun, meron nga daw. Tapos, hindi pa rin ako naniwala doon. Sabi ko, ate, bigyan mo ako ng siguro mga 3 rason ko. Kasi ayokong tanungin siya na wala naman akong ebidensya na dito na lang ate,
sinabi na ate na ano. Meron daw. Oo, sino kasama niya. Sinabi din ng trabaho niya, yung may-ari ng trabaho niya na may karelasyon nga yung Nung finally po, alam mo ng totoo na meron siyang iba, paano kayo nag-usap? Ano yung tema ng usapan? Actually, hindi ko pa alam nung una, hindi pa. Kasi biglang sabi niya na nawala na daw yung love niya sa akin. Ganun. Nakikipaghiwalay na siya. Na dumating sa punto na kinausap na niya yung nanay ko. Na hindi ko rin alam yung dahilan. Tapos yung mga, after 2 days, sinabi nga ng kapatid niya sa akin yung totoo. Ayan na. Ayun. Okay. Tapos, ayun. Bigla na yung pagkagising ko, tinawagan ko yung babae. Nakausap mo yung girl? Oo. Pilipina po? Pilipina. Alam po niya tungkol sa inyo? Alam daw niya. Actually, kumbaga hindi nga siya nakatingin sa akin ng masamang salita o ano. Basta, tinanong ko yung, basta pagkatawag ko, kasi nga may Magic Jack ako, yung unlimited sa US. Tinanong ko kung ano meron sa kanila ni Charles. Ano, mga asawa ko. So ano na po lagay niya mag-asawa ngayon? Kamusta na? Sa ngayon, Opo. hindi ko, may time na pag nakikita niya nga happy ako, yung parang sinasaktan niya ako, yung kahit ano tibay ko, parang dinadaw So ano po yung napag-usapan yung setup nito? Ano ba? Hiwalay ba kayo na talaga na? Ano ba? Ayaw na niya. Wag ko na daw ipagpilitan yung sarili ko. Ganun po. Na bumitiw na daw ako. Yung ganun. Ang ano lang, sakit lang, parang iniwan niya lang ako sa ano na, di ba? Kumbaga po, asan na yung halaga ko sa'yo? Bagpunta mo na US, punong-puno tayo ng pangarap. Hindi ba? po, kasi kumbaga, sinakripisyo ko lahat. Habang nag-aaral siya, kasi sabi ng pamilya niya, supportahan ko siya. Itigil ko yung trabaho ko. Kada apply ko, pinapatigil nila para daw kasi sa future. Pero yung sustento po sa anak na niya, tuloy-tuloy pa din. Tuloy pa rin. Kumbaga yung commitment lang niya sa financial po. Doon yung nagpapasalamat ako kasi syempre, hindi niya pa kami pinapabayaan sa financial. Pero syempre, ayoko umasa na palaging ganun, di ba? Kailangan ko rin kumilos kasi ayoko dumating sa time na naging kawawa kami. Apol. Po. Ano tanong mo sa akin? Tanong ko, hindi ko alam kung mag-hold. Mag-hold on ka pa o hindi na, ganun? Kasi ngayon, siguro 2 weeks na kami walang tinitiis ko siya na hindi na makausap kasi palagi niya ako sinasaktan. Pag sasabi niya, like example yung nagsimba ako, sabi niya, kamusta ka na? Tapos sabi ko, eto ayos lang kami. Tapos nag-reply siya, sabi niya, ayun, nagtatay nga daw siya. Sabi ko, sige, huwag ka mo. Ando pa rin yung concern ko. Ando pa rin yung concern ko sa kanya. May kumakain naman. Sasabihin niya sa akin. Ito-text niya sa akin. Opo. Sabi niya, paano po, magkaibigan na lang tayo habang buhay. Biglang 5 text na puro ang sa akin, nasagad sa buto talaga. Na gumipap ako. Kumbaga, bakit ganito? Hindi ka lang pinagpipilitan ng sarili ko. Parang lalo niya ako dinudurog. Yung mga tipong ganun. Tapos may time na sasabihin niya na, nakita ko sa Facebook ko, happy ka. Tapos biglang hihilitan niya ako, paano po kung mahal ko siya? Yung mga ganun. Kumbaga, imbis na matulungan kanya tanggapin yung ginagawa niya, siya pa yung nagda-down sa iyo. Todo yung tinutodo ko siya, lakas ng loob ko. Opo. Dinadown niya pa ako. Hindi ko alam. Tapos ngayon, nakakamasta siya. Sabi niya, ipakita ko doon yung anak ko. Gano'n sakit. Parang kasi ginagawa ko yung para sa sarili ko. Kasi kahit kamusta na, sasaktan ako. Kumbaga para may phobia na ako papasyak. Masabi na naman siya na masasaktan ako. Hindi ko alam kasi sinasabi ng family ko na hayaan na mag-move on ka na, may mga kaibigan naman ako na sinasabi, hintay mo muna pag nakita kayo, gano'n. Hindi ko alam ang gagawin ko kung bago walang reaction.
wala pa akong direksyon. Kami ng anak ko, ganun. Ang masama pa nung bago siya umalis, nagpakasal pa kami. Nasabi rin niya na yun daw malaking pagkakamali niya ginawa sa buhay niya. Ang pakasalan ka? Kasi sumunod daw siya sa ate niya. Yun. Pero yung nakita ko naman yung time na yun, ako pa nga yung nagdadalawang isip na sabi ko, baka paano ko hindi nag-work out, sabi ko gano'n. Pero nakita ko sa mata niya na, Paul, halika na, bili na tayo ng sing-sing. Paul, ano na tayo? Sabi ko gano'n. Yung apelido mo na yung gagamitin mo. Yung apelido ko na yung gagamitin mo. Tipong gano'n. Sabi ko, may seryoso. Tapos, naayos namin birth certificate na anak namin para mo sa apelido niya. Pero parang lahat, sinuka niya lahat pagdating. Ayun po. Hindi ko alam kung hihintay ko pa magkita kami. Pero willing siya pumunta kami doon. Pero pagdating daw namin doon, aalisin siya. Sabi niya ganun. Kasi mas magandang buhay daw kami dalawa doon. Yun din, gusto ko itanong sa inyo kung pupunta ba ako? Kung magiging maayos nga ba kami? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Lang ako. Sabi nila, para daw sa anak, ipaglaban ko. Hanggang pero natatakot ako doon sa makikita ko. Alam ko matapang ako, pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Sabi mo lang yan. Alright. Ako naman. Sige po. Pinapakinggan kita, Paul. At ramdam na ramdam ni Papa Jack yung sakit na pinagdadaanan mo. Hindi ko alam sa Ilonjing kung strategy ba ng lalaking saktan lalo si Apple para matanggap na niya. Di ba na talagang wala na? Minsan kasi may ganyan mga lalaki. Although napakahayop, pero in a way, kung titignan mo talaga, minsan masarap din kamuhian mo ng lalaking to para eventually, minsan pa mga kaibigan, hindi naman po sobrang ganda ng hatred sa damdamin natin. But there will be times na yung hatred, mga kaibigan, nakakatulong para matanggap natin na someone, diba, does not belong to us anymore. Agree, Silent Ching? Agree daw po si Silent Ching. Pero hindi pa rin tama na sinasadya niya. Pero kung ano man po yung ginagawa niyang pananakit sa'yo ngayon, diba, kumbaga, tignan mo na lang sa ibang paraan na sa lahat ng ginagawa niya sa'yo ngayon, ito yung makakatulong para makapag-move on ka. Gusto mo pa akong tanungin kung mag-hold on ka, ma'am? Opo. Isa pagkakakilala mo po sa kanya, na inaantay ka ba? Hindi ko nga alam eh. Kasi kilala mo yung taong yan. Pero kung titignan mo po kung harap-harapan kaya kanyang saktan. Diba? Palagay mo ba meron ka pa rin puwang sa puso niya? Hindi ko kasi alam kung pag magkaharap na kami kung kaya niya pa ako. Kasi yung dati naman, yung ayaw niya talaga akong papayakin. Kumbaga sa relationship namin, hindi kami talaga nag-away. Parang after 15 minutes, okay na kami. Maganda yung samahan namin. Parang nag-iba talaga yung pag-alis niya. Siguro dahil rin. Paul, may tanong ako sa'yo. Hindi ko alam kung makakatulong ito sa'yo, mahasaktan ka pa sa tanong ko, pero okay lang tanungin kita. Sige po. Meron ka ba nagawa para ipagtulakan yung asawa mong gumawa ng ganitong kamalian? Wala po ako nagawa. Hindi nga ako Wala. Wala ka maisip? Wala po kasi ultimo yung pangarap ko, yung buhay ko, yung pamilya ko, binuhos ko sa kanya lahat. Siguro, sabi nila, siguro umikot yung mundo ko sa kanya. Sabi nga, nasakal daw siya sa akin, umikot daw yung mundo ko sa kanya. Pero, kung tutusin, pareho lang kami. Kasi, kumbaga, sa barkada niya ako sumasama eh. Sa mga barkada niya, pag may mga gathering. Pero pagdating sa barkada ko, sabi niya, kawawa naman kami, mahal, iwanan mo kami kahit mag-limit lang kami sa Starbucks sa mga college friend ko. Pero, pag ginanon niya ako, sige, next time na lang, gano'n. Kumbaga, parang parehas lang kami dalawa. Pero, yun. Tapos dahil sa mga pinsan nga daw niya.
Hindi ko daw